Ang bansang Japan ay mayaman sa kultura. Marami silang iba't ibang pagbubunyi at mga kasanayan na ginagawa. Sa paglipas ng panahon, naiangkop natin ang mga ito sa ating kultura. Ang ilang halimbawa nito ay ang pagkain ng sushi at ilang kasanayan sa pagkain. Isa pa sa mga nahalaw natin mula sa bansang Japan ay ang cosplay. Kiss, kiss, fall in love. Ang cosplay ay isang salitang Ingles na halong pa sa dalawang salitang Ingles na costume at play. Bagamat sa pagkakaalam ng marami, ito ay nagsimula sa Amerika bilang costuming at na-introduce ito sa Japan. Pagkatapos humina ng kultura ng costuming sa Amerika, na-reintroduce ito sa Amerika ulit bilang cosplay. Ang madalas i-cosplay ay sina Naruto, すごいってばよ。 Nia Flameheart, メイトダメです。待ったですわ。これで俺の5連勝だな。だからそこに刺してはダメだと言ったじゃありませんの。 At Lucy Heartfilia. 開け時計座の扉。ホロロギウム。 Pero hindi lang sila ang pwede nyong i-cosplay. Ano nga ba ang cosplay? Cosplay is a form of art. You use cosplay to express, to use the characters in animes to express your personality or your emotions. Ayoko sa cosplay. Sa tingin ko, ang cosplay ay isang joke. Alam ko yung cosplay, parang paglalabas yun ng... Parang ginagaya mo, in-imitate mo yung characters ng anime. So sa tingin ko, yun yung definition ng cosplay. Costume sila. Ni isa sa kanilang lahat, walang tumama na definisyon. Pero maganda na rin yung mga sagot nila. Ang cosplay ang pag-ayos ng sarili upang maging kamukha ang isang tao o isang nilalang nakatang-isip lamang. Ngunit, hindi lang naman sa anime ka lang pwede kumuha ng gagayahin sa cosplay. Pwede ka rin kumuha sa comics, sa mga pelikula, at pati na rin sa mga itsura ng mga buhay na tao. Ang cosplay ay sikat na sa mundo, lalong-lalo na sa ating bansang Pilipinas. Ilan sa mga kilalang Pinoy na cosplayers ay sina Myrtle Gaines Rosa at si Alodia Gosengfiel. Maraming Pinoy rin ang sumusubok nito. Maraming kailangan gawin bago mag-cosplay. Nagtanong kami sa mga ilang cosplayers tungkol sa mga paghahanda nila. Hindi ako marunong magtahi. Yung ginagawa ko, may tailor ako. Pero ako mismo bumibili ng tela ko kasi hindi naman sure. Hindi naman palagi yung tailor may alam kung anong gusto mong mangyari sa costume mo. So ako bumibili ng sarili kong tela. And kapag kaya ko naman itahi, yung isang part na costume itatahi ko. And then, bukod sa damit, of course may props ka pa. Usually ako gumagawa. And of course mag-order pa ako ng wig. So, online pa yun. And of course, I practice the makeup kasi any good costume and good wig can be ruined by really bad makeup. So, hence now. Pag narinig mo ang salitang cosplay, maraming iba't ibang salitang iyong pwedeng maisip. Pero merong isang salita na talaga na-link sa cosplay. Ito ang salitang cute. Step down, do, do, draw, draw.
シャンパイクいっぱいあるもん Bakit lang ang cosplay? I think, parang expression siya ng sarili mo. Lalo na if you have the love for the arts and anime. Bakit nga lang ba ang cosplay? Siguro it depends kung paano nila ginagamit yung cosplay. Bakit lang ba ang cosplay? Oo. Hindi to pakit. Dahil ang cosplay, binubuhay mo ang karakter na iyong ginagampanan. Hindi mo lang basta-basta sinusuot ang damit niya upang maging kamukha niya lang. Pinibigyan mo siya ng sariling buhay sa pamamagitan mo. Ginagawa mo siyang totoo sa pamamagitan mo. Sabi din ng iba, aksaya daw ang cosplay sa oras. Sa tingin mo, aksaya ba ang cosplay sa oras? Kung dedicated ka naman, hindi naman siguro. Sa oras? Hindi. Hindi aksaya ang cosplay sa oras. Meron itong mga benepisyo na nabibigay sa mga cosplayer. Cosplay is not only fulfilling, pero nakaboost siya ng confidence. Like, dati, I couldn't go out of my house without having to reevaluate what I was wearing because I was afraid of what society would think of me. So, pero ever since nag-cosplay ako, parang, bahala na. Ano bang pakialam sa akin ng society? Ano bang gagawin nila sa akin kapag ito naman ang sinuot ko? Bakit? May problema ba sila pag ito gusto ko suotin ko? Wala silang magagawa. Ako to eh. Tapos, in terms of naman how it affects, parang, anong magandang madudulot niya sa society, I guess, creativity. A lot of people look at cosplay as a way of getting inspiration from. Like, halimbawa, mayroon ng isang kaibigan na hanga talaga siya sa mga cosplayers kasi they have the guts to wear something as outrageous as Edit ko na lang. Tuloy-tuloy lang to. involved in. And then she finds inspiration from it to do something outrageous as well. Of course, hindi nakakasama sa society, pero something outrageous that can benefit her. So, kumbaga, it's cosplay is a way of getting inspiration from others. Siya lang ba? Conclusion ko lang, Hindi. Lang to. hindi biro ang cosplay. Seryosong bagay ito. Hindi nagpapakita ang mga cosplayers. Mahal talaga nila ang anime. Pinaghahanda ng cosplay. Pinaghahanda nila yung costume, yung props, yung makeup, yung wigs, lahat. Ginugulan nila ito ng oras. Dahil importante sa kanila to. At ginagastos nila ng pera, pinag-iipunan, upang maisabuhay lang ang karakter na gusto nila. Okay sa kanila to dahil mahal nila ang mga karakter. Player daw ay gumagastos ng mula 3,000 hanggang 5,000 piso para sa kanilang costume. At kada cosplay nila, nagbabayad muli sila ng 300 piso para sa mga kolorete na gamitin sa kanilang muka. Kinakaya ng mga cosplayers sa gantong kalaking gastusin sapagkat mahal na mahal nila ang anime at mahal nila ang karakter na ginagawa nila. Ang cosplay kasi, hindi to pakit lang, hindi to pagpapasikat. Ang cosplay, ginagawa to dahil passion natin to. Ginagawa ito dahil mahal na mahal ang pagko-cosplay. Ang pagko-cosplay kasi, hindi yan katulad ng costuming na sinusuot mo lang ang damit ng karakter mo. Ang cosplay, ginagawa mo dahil sinasabuhay mo yung karakter. Kahit napatay siya or hindi siya totoo, ginagawa mo siyang totoo sa pagmamagitan ng sarili mo. Masasabi natin na kulturang pinapanahon pa lamang bago pa dumating ang mga Hapon o kaya ang mga Kastila, tayo ay nagsusot na ng mga kasuotan upang maging kamuka ang mga iba't ibang mga karakter katulad ng mga swang at ng mga kanto o kaya ng mga bayani sa epiko. Ginagamit natin ito upang maisalin sa bagong henerasyon ang mga kwento nila. Isinasabuhay natin sila upang ang kanilang mga kwento ay hindi mamatay, upang sila ay maalala muli ng mga tao. Ganito rin ang ginagawa natin sa cosplay. Gusto natin maalala ang karakter, kaya hindi lang to pa-cute.
araw na wala ng cosplayer na ginagawa lang to para sa pagpapakute. Video na to, gusto lang namin ipaalala sa inyo na hindi pa cute ang cosplay. Ito ay ginagawa dahil ito ay mahal natin. Hindi natin ito ginagawa upang sumikat. For my projects, guys. Game. Go. Wait lang. Maglakad kayo paakyat. Lang. Go. Edit ko na lang. Hindi, ulit. Sorry. Walang edit ko na lang. Tuloy-tuloy lang to. Hindi biro ang boss mo. Ako na. Pero, Ano, wait lang. Ito na nga. go. Wait lang. Guys!